Today, the proclamation of the Word of God in the first epistle of Paul in Colossians chapter 1. He is the image invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created, that in heaven, that on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn of the dead. Then all things he made have the preeminence. For he is pleased with the Father in him. All the fullness shall dwell, and by him who reconciled all things to himself. By him whether all things on earth, all things in heaven, having made peace through the blood of his cross. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for our responsorial psalm in Psalm 100. Our response is, come with joy in the presence of the Lord. All together, come with joy in the presence of the Lord. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve with the Lord with gladness. Come before his presence with a singing. Response. Know that the Lord, he is God. It is he who has made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Response. Come with joy into the presence of the Lord. Enter his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful to him, and bless his name. Response. Come with joy into the presence of the Lord. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endures to all generations. Response. Come with joy into the presence of the Lord. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. Luke, chapter 5. Then they said to him, why do the disciples of John fast often and make prayers, and likewise those of the Pharisees, but yours eat and drink? And he said to them, can you make the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom will be taken away from them. Then they will fast in those days. Then he spoke a parable to them. No one puts a piece from the new garment on an old one. Otherwise, the new make a tear, and also the piece that was taken out of the new does not match the old. And no one puts new wine into old wineskins, or else the new wine will burst the wineskins and be spilled, and the wineskins will be ruined. But new wine must be put into new wineskins, and both are preserved. And no one, having drunk old wine, immediately desires new, for he says, the old is better. The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa aton nga Gospel sa Luke chapter 5 verse 33 to 39, abo ro aton nga mabuo kara. Pero ro aton nga tawan importansya
hanungod sa nga prayer, fasting and prayer. No? Makita naton kara do mga tao na pangutana kay Jesus Christ, atong Ginoo. Nahaman do mga apostoles ni Saint John the Baptist, ag mga disciple ni mga Pariseo, ay pirmi naga pangamuyo ag naga puasa, no, ga fasting. Samantalang imo man ang mga lagad, ay wa man naga fasting, sige taga kilaon, sige ininom. Naniyo sabat kanda ko atong Ginoo sa verse 34 na magapuasa mga sanda kung kaiban ng dandang nobyo o bridegroom, nililo aton nga Ginong Hesus. Pero magabot do tiyempo, nobyo ay pagabuon kanda. Ag katuring sanda maga puasa. May mangod, dahil nga sinayo, ginapadumdum katon nga saray nga tiyempo, nga rupag puasa, ag rupag pangamuyoy bukod at bag-o sa aton nga kabuhi. Halim patakato sa Old Testament, kinahimo tayo mga tumuo ko ato Ginoo. Kapariyo halimbawa ko na Moises, Abraham, David, no? Gapuasa kita sanda. Dahil doon do anda nga asyundanan pagdangop sa Dios. Nga padahil maging malig-on do anda nga pagtuo do anda nga relasyon sa aton nga Ginoo. Ngani daya nga ginahimo ng fasting and prayer bukod dat bag-o sa aton nga kabuhi. Bukod yaman ginahimo naton da sa Semana Santa, kundi ginahimo naton halin sa aton tigbusoon da doon do sundanan ko aton Ginoo nga gusto naton obrahon. Dahil makita naton sa kabuhi ni Jesus Christ ay bago imaw mag-agto sa misyon, no, gauna gina premier kinagolian magpuasa, magpangamuyo. Kung mapansin naton nga nagatimba sa desierto, 40 days, 40 nights manag pangamuyo, nagpuasa. Ang makita naton do pundasyon kana. Nga anuman pahitot kaway kana, ginahimot demonyo ay hindi mabasa-basa matitintar. Dahil naman, puno imaw, pangamuyo, puno imaw pag-fasting sa aton nga Diyos Ama. Agdaya gina-encourage kita maigmangod. Na daya na ito ni-apply sa aton nga kabuhi. Daya nga prayer and fasting. Ay kunamat, ay pag-abot sa rin nga atong kabuhi kunamat naduduwa ra, nalilipatan naton do atong fasting. Although matod, pangamoy kita, iba kita may fasting. Di pwede magbuwag yun nga daywa. Prayer and fasting. Doon ka importante sa aton nga kambuhi nga dapat tawan naton sa pangod. Kabigid kung may aton nga mission. Kabigid sa pag-atot Bible study. Nauna kita, may prayer and fasting. Agon, preparado kita sa tanang butang. Agdaya, nakita ko manda sa akong kabuhi nga after ka ito nakaagi ka akong masakit ay kailangan gila ako mag-count permit. No? Dahil yun ay importante ng isang kabuhi. Although on our prayer ay na water do fasting. Pero makaroon, amat-amat na akong ibalik. Ado nga na, ginahimo naton, pasinaga, may aton nga harp ambaw, prayer fast, may aton kita nga prayer fasting, para maging haom kita, iparado, pag-abot sa riyon nga pangamuyo. No? Ag ma-encounter natot mayad, do aton nga Ginoo sa aton nga kabuhi. Ag doon di pwede magbugag ting daywa do prayer and fasting. Ag dapat i-apply naton sa kabuhi. Bukod niya mang sambay, kundi himuon naton pagi sa buhat. Dahil may mga Kristiyano na bukod matanan, nag-fasting mo sanda,
nagapuas, pangamuyo, pero wala apply sa nagkabuhi. Pagkabot ng kabuhi, wala may gapon. No? Una may gapon, do dati na lang nga pagkatao. No? Matinaason gapon. Pero kung kita may kadlok sa Diyos, ag nasunod natin do pamagi Diyos, ay makita natin do pagbago. Pero, may mangod. Haman kinahanglan natin do prayer and fasting para maglig-on do aton nga pagtuo sa aton nga Ginoo. Maging matibay do aton nga relasyon sa Ginoo. Pag abot it circumstansya, problema sa atong kabuhi, ay di kita basta-basta matutumba o matitintar man. Aman. Dahil, aman, padayon kita nag-communicate sa atong Ginoo. Dahil pagpadumdum ka atong mga tumuo ko atong nga Ginoo. Ay kung di natin himuunda sa atong kabuhi, ay gahina raton nga pagtuo sa Diyos. Kung kuwang daton niya fasting. Hindi lang matod onar prayer, pero kung kuwang na fasting ay kuwang. Amen? Agday na experience sa akong kabuhi. Kung madumduman natin sa scripture, sa Matthew chapter 17, verse 16 to 21, nga itong Ginoong Kristo nagpamayad sa mga masakit ang kaibahan ng mga disciples. May ito nga tao nag-adto kay Jesus, naghuhod ag nag-ampo, Lord mana, buligi man ako ay akong ungahay, kapimi nga ginasumpong, no? Balik-balik do masakit ag ginaalihan it demonyo. Gindayok man manasanda sa imong mga disipulo, pero wa nanda cast out. Ano ba ni Jesus ang mga disciple? Malahi walang panampalataya. Sa bangon ay matuod. Nga, unan, nga pa doon nga Ginoo nga, di pimi nga, una pimi si Jesus kanda, dapat magkantigo gid sanda, magtinguha, magapukus sa rin niya, nagawian, ginahimok atong Ginoo. Nga kung siim, ano ba ka-disciple, Lord, di na mo makas out, kaya nga demonyo, ang sabat ka ng Jesus, do kailangan man nakala, prayer and fasting. Agdaya, ginapadumdum kita, may mangod. Nga kung hindi nato ni practice, dahil nga lang prayer and fasting, gahina rato niya, pagtuo sa Ginoo. Pag-abot sa iyong mga butang, mas kapimpa kung may mga gina-assign kayo mo Ginoo, at mga leaders, itsimbahan, o kung may ginahambal kayo mo Ginoo nga obradaya. Ano ito brahon? Pamatik kita, o ano ginapaabot ka itong Ginoo? Magpangamuyo, magfasting. Agdaya sa bilog nga dapat ibalik natin sa atong kabuhi. Dahil kung di natin i-apply, ma-experience natin daya. Pag-abot sa rin nga casting out demons, no? Importante kita may aton nga fasting. Importante kita ron ang prayer. Hindi pili magbuwag din daywa. Ang daya, ginapadumdum ka ito Ginoo nga maging sa atong mga leader simbahan. Nga padayon kita maging watchful, bukod niya sa prayer, atong relasyon sa Ginoo, ay kinanglan kita natin doon sa atong kabuhi. Agod, pag-abot problema sa atong kabuhi, hindi kita basta-basta matutumba. Aman, kaibahan natin ni Diyos. Ngauna imaw, nagpromisa ka aton, na kung sino kita maagto, kaibahan natin mapirmi. Kung aton, i-acknowledge sa atong Ginoo, sa atong kabuhi, nabigid kung may aton mga misyon sa guwa. Na may paabot, yung mensahe ni Diyos sa mga tao, may iproklama si Jesus andang kabuhi. Agdaya, dapat man makita sa atong kabuhi kung sino si Jesus sa atong kabuhi. May mangod, daya pagpadumdum ka atong tanan, na di naton baliwalaon sa atong kabuhi do prayer and fasting. Amen? This time.